Magandang buhay mga kabangkag. Nais ko pong i-share sa inyo yung aming kamote farming ngayon pong summer 2026. Sa nakaraang buwan po, April at nitong May, alam po natin na dumaan po yung matinding tag-araw. So napakalaking epekto po nito dito po sa aming kamote farming. Alam natin na ang kamote ay gustong-gusto nyo yung summer, pero yung matagal po na tag-araw o yung matagal po na panahon na walang ulan ay malaki din po yung epekto sa ating kamote. Nagkalaman naman yung aming kamote, ayon sa nakikita po nyo sa video, meron naman pong konting laman. Yun nga lang, yung mga laman po niya ay meron po siyang uod. Yun po yung disadvantage po ng mahabang tag-araw dito po sa amin. So kapag mahaba po yung tag-araw o yung mahaba po yung walang ulan, at madadry po yung lupa, yung pong uod ay may tendency po na kasi magkakrak yung lupa, papasok po sa loob ng lupa o sa ilalim ng lupa, susundan po niya yung bitak, at kapag yung bitak po ay napataon po sa may kamote, sigurado po kakainin po nila yung kamote. Okay, so yun po yung disadvantage. Yung pong kamote, kahit konti lang po yung tusok o kain ng uod, ay reject na po yun. Ito po ang kamote na hinukay namin ay nasa 3 months pa lang po. Actually po, kapag dito po sa amin, nasa 4 months bago po namin hukayin. Kasi kapag 4 months, ibig sabihin, na-meet na po nung laman yung saktong laki. Ano po? Yung saktong laki po ng kamote. So ngayon, pinilit po namin na hukayin. Kasi habang tumatagal, mas marami po yung nasisirang kamote o laman ng kamote. Kaya para makuha pa po namin yung medyo hindi pa gaanong sirang kamote, kaya pinaaga na po namin yung paghuhukay. Ang disadvantage lang ng hindi pa umaabot ng 4 months sa paghuhukay, yung mga huli po na laman ng kamote ay hindi na po lalaki. So ibig sabihin, ay mas ko-contain na po yung mahuhukay nating kamote. Kasi dapat, halimbawa po yung laman ng kamote ay na-meet niya lahat yung laki. So, sa 2 linya lang po, kaya po niyang mag-produce ng mga 1 sako. Pero ngayon, hindi na po niya kayang i-produce yun kasi nga po maliliit. So, yun po yung kanyang disadvantage. Bali, sa ngayon, mahal pa naman po ang presyo ng kamote dito po sa amin. So, sa 5 classification po ng kamote, yung first po doon ay good. So, yung good po dito sa amin sa ngayong May ay nasa 1,500 pesos ang 1 sako. Kumpara po nung nakaraang taon, sa ganitong pong panahon, actually po nung nakaraang taon, May, ang presyo po ng kamote ay nasa 1,000 pesos lang yung 1 sako. So, sa ngayon po ay 1,500. So, yung nakita ko po na dahilan ay sa ngayon po, dahil po summer, konti lang po yung ani ng mga nagkakamote po dito sa amin. Kaya po siguro sa ngayong buwan, mahal pa rin po yung presyo ng kamote dahil konti po yung ani. So sa lahat po dito sa amin, wala pong yung sinasabi naming paldo. So wala pong pumaldo kasi dahil po sa tag-araw. Halos lahat po ng nagkamote dito sa amin ay matamlay. So lahat po ay malungkot dahil yung inaasahan po nilang sila po ay kikita ngayong summer kasi summer lang po sila bumabawi. Dahil nga po sa kapag summer, maganda po yung laman ng kamote. Ano? Kaya ngayon medyo malungkot sila kasi bagaman may laman yung kanilang kamote, lahat naman ay mas marami yung sira dahil sa uod. Kaya wala po silang maibebenta. So, maiwan po sa bukid at yung iba po ay pinupulot po ng mga bata o yung mga naghihingi. Dito sa aming hinuhukay, tignan po natin kung maibabalik po niya yung gastos po na nagamit dito sa aming pagtatanim. Kung maibalik po niya, salamat. At least kahit papaano ay stand money kahit yung hirap na lang o yung araw na lang po natin ang mawawala. Kaysa naman yung mismong nagastos natin ay mawawala pa. Ano po? Mabuti na lang yung araw ng mga nagtatrabaho po ay hindi po nila tinataas. So,
Ang araw po ng magtatrabaho dito sa amin ay nasa 400 pesos lang po sa maghapon. So, dalawang merienda libre. Kaya nga lang yung tanghalian dahil hindi po maganda yung ani po ng kamote ay kanya-kanyang baon po muna. Ito pong bundok ng kamote na ito na nakikita ninyo, ito po sana ay dobleng ganito po sana karami kung yung laman po ng kamote ay lumaki. So bagaman yung iba po dyan ay maliliit dahil pinaaga nga po namin yung pag-aani, kaya ganyan lang po siya kadami. So mas marami pa po sana kung nahintay po namin lumaki pa yung mga laman ng kamote na yan. Bali, 1.5 days lang po na paghukay ng kamote. At after pong hukayin, ito po, meron na po yung mga classifier o yung buyer po natin ay nagpadala na ng classifier ng kamote. So, ibig sabihin, tatanggal na po yung reject, itatapon, at ika-classify po yung kamote sa 5 klase. Ano po? So, good reject, hanggang po dun sa pakain ng baboy. So, malungkot lang po, isipin na yung pakaing baboy, kamote pa rin naman yun. Yung isang kaban po o isang sako na nasa 70 kilo ay 200 pesos lang. Ano po? So, ganoon lang po yung presyo ng kamote, yung pakaing baboy na sinasabi po nila. Yun po yung pinakang last na classification po ng kamote. Yung mga kamote po na nasa likod nila, yan na po yung mga sirang kamote na reject na po yan. Kaya tinatapon po sa kanilang likod. Ibig sabihin, hindi na po yan pwedeng pakinabangan. Or, pwede pong pakinabangan yan, yun nga lang, kailangan mong linisan yung kamote. So, bibitakin yung kamote, tatanggalin yung sira at pwede pang cool naman yung kalahati kung may kalahati pa pong natitira na walang uod. Ganun po yung ginagawa ng iba. Kaya dito po maya-maya, pagkatapos po mag-classify yung mga classifier dito, marami na pong bata, hindi lang po bata, mga matatanda na nagpupunta dito at namumulot na po dyan sa itinatapon po nilang kamote. Last year, ito pong hinukayan namin ng kamote ngayon, bali half hectare po ito o kalahating hektarya. Umabot po ng 100 sako yung nakuha po ng buyer. Ano po? So, bali nasa 80,000 naman po yata yung bayad. So, tignan po natin ngayon kasi pareho pong panahon yung pagtatanim. Pareho pong tinanim ito noong January at May po ang ani. So, last year naka 80,000 pesos. So, ngayon, parang hindi pa po aabot ng 20,000 ang maibabalik na pera dito po sa aming kamote na ito. Tumahay nga pagkukuhaan nyo. So, good luck.
di mi magkainan, pundi nataguan. Uning kami na'y posogan, iliun kapatogan. Kulturaon kadaanan, tinawid uddan kesan. Urnos kapyakan masakbayan, ituloy takon mabunan. Maginam, sigaw san kagasakan.